alam natin ang sanlibutan ay nagkakagulo. Ang sanlibutan ay nasa bingit na ng tinatawag nating tribulation. At sabi nga ng Word of God, ito ay pasimula pa lamang ng kapighatian na darating sa mundong ito. Ito ay pinagkaloob na kasi na darating ang panahon tulad ng panahon ni Noah, as it was in the days of Noah, as it was in the days of Lot. They were eating, they were drinking, they were marrying, given in marriage, building, planting, until the day came and they knew it not. So, bawat henerasyon, ang katapusan nito, whether reward or judgment. So, mostly, it is judgment. Sapagkat kahit ang Genesis, sinabi, no, na nakatuon ng Diyos sa mundong ito, ang kanyang ginawa. At sinabi ng Word of God dyan sa Genesis, the evil in this world is so great. No? Basahin mo yun. Yan ang sinasabi. Opo, Pastor, sa Genesis 6 verse 5, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. Ang Diyos mismo nalumbay sa puso niya, nakita niya na ginagamit ng tao ang kanyang freedom of choice, lahat para gumawa ng kasamaan. Why? Because in the very beginning of the creation of man through Adam and Eve, ayun na nga, sumuway ang tao sa utos ng Diyos sapagkat ginamit niya ang kanyang freedom of choice kasi hindi man tayo robot eh. We have our center of intelligence, we have our center of our conscience, and we were given choice. We call it freedom of choice. No, yung malayang pagpili ng tao kung anong dapat niyang gawin. At ang Diyos na matuwid ay ibig niyang dumaan ng tao sa katuwiran na isang landas na makapagpapabuti sa Kanya at hindi mawawala yung connection niya sa gumawa sa Kanya. Sapagkat nung mga panahong yon, hindi pa lubusang kilala ni Adan kung sinong gumawa sa Kanya. Tulad ba ng isang batang ipinanganak, anak mo na yan, ikaw tatay, nanay, anak mo na yan. Pero yung anak mo yan, di ka pa kilala. Darating ang panahon, makikilala ka na niya. Pag dumating na yung panahon, takdang panahon na lumaki na siya at meron na siyang sariling pag-iisip. Pero habang nandoon siya sa childhood na yon, ikaw lang nakakilala sa kanya, pero siya hindi ikaw niya kilala. Si Adan was in the same level. So, hindi pa niya kilalang gumawa sa kanya. So, ang Diyos na lumalang sa kanya, nagpasimula ng magpakilala sa kanya sa pamamagitan ng utos. O ngayon, sinuway ang utos. Nung sinuway ang utos, hindi lang yon isang ordinaryong pagsaway, kundi ito ay naging espiritu ni Adan na pumasok sa kanyang tinatawag nating serpent seed, binhi ng ahas. Kasi ang binhi ng ahas ay ang pagsuway. Ginawa niya yan sa langit eh. Sumuway siya doon eh. Siya ang disobedient spirit na ginawa ng Diyos. Meron din siyang freedom of choice. Ang angels, archangels, may mga freedom of choice yan. Kaya doon pa sa langit, ginawa na niyang pagsuway. Kaya binhi ng ahas ang ipinunla kay Adan. Sinuway ang sinabi ng Diyos. At mula noon, ang binhing yon lumaki at lumaganap sa lahat ng tao by the disobedience of one. Many fell into sin. By the same token, by the obedience of one, many will become righteous. Basahin natin yun. Romans 5:19 po, Pastor. Sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Oh.
So, sa pagtalima ng isa, ang marami magiging matuwid. Pagsuway ng isa, marami ang magiging makasalanan. Pero sa pagtalima ng isa, marami rin ang magiging matuwid. So, nandoon ang choice natin. So, ako, nung pinili ako ng Ama, from the fallen Adamic race, hindi ko ginawa ang ginawa ng aking unang ama sa laman si Adan na sumuway. Nung ako'y binigyan ng chance na ilagay sa kanyang lugar at gumawa siya ng isang bagong Garden of Eden, hindi ko sinuway ang mga utos ng Diyos doon. Sinunod ko lahat to the detriment of my life. Inialay ko talaga. I was ready to die for what I believe in obedience to Him. Kaya pumasa ako. Kaya naibalik sa akin ang ninakaw sa atin na sonship and kingship ni Satanas dahil sa pagsuway ni Adan, at dumating ang isang tagapagligtas, isang manunubos. Pagka manunubos, tutubusin tayo. Paano niya tayo tinubos? Sa pamamagitan ng pagkuhang muli ng sonship and kingship mula kay Satanas, kay Lucifer, na inagaw sa atin. Di yung tagapagtubos, nakuha niya. Tapos, ibabalik sa atin yon kung sino yung magiging qualified na tatanggap. Sino yung magiging qualified na tatanggap? Yung mula sa pagkatawag sa kanya, binigyan siya ng pagkakataon, hindi siya sumuway. Hanggang sa siya ay napagkakilala na niya ang gumawa sa kanya. Akala ko nung kilala ko na ang Ama eh. Hindi ko pa pala kilala talaga lubusan ang gumawa sa akin. Hanggang sa ako'y inilaan doon sa bundok na dalawa, doon ko siya nakilala sa pamamagitan ng kanyang mga utos sa aking buhay. Lubusan ko na siyang nakilala. Ikaw pala talaga ang Ama ko na dapat kong sundin. Yung mga salita mo pala, yun ang dapat ko talaga palang sundin. Hindi na yung kalooban ko pala, sapagkat ako'y naging Diyos sa aking sarili, sinusunod ko ang aking sarili, akala ko sarili ko yun, si Satanas palang nakaluklok sa puso ko, na pinagagawa niya sa akin ang lahat ng gusto niya at ako lamang ang kanyang kinasangkapan para gawin ito. Namulat ako doon. Hindi pala tama yun. Ngayon, nung ako'y sumunod, dito na ako sa kanya. Ikaw pala talaga ang tunay kong dapat sundin. Ikaw pala talaga ang Amang gumawa sa akin. Amen. Kaya noon, dumating na ang aking pagiging anak. Amen. I'm not a child anymore. Remember ang Isaiah 9:6? A child is born. Hindi na ako na child eh. Si Adan, child lang hanggang child lang siya eh. As a child, he did not even know his creator. So, nung lumaki siya, iba na yung nakilala niya, yung kumidnap sa kanya. Yung serpent seed ang nakilala niya. Ang nakilala niya, sarili niya, Diyos siya. Ang kanyang gusto ay ang matutupad. Hindi niya alam, yun ay balat kayo ni Satanas na siya lang ang kinasangkapan at ginagamit. Okay? Ngayon, ang tao nalulun sa ganun. Lahat ng tao ganun na. Hindi na alam ang ama nila, si Satanas pala, na sinusunod ang kanilang sariling kagustuhan. Kaya, ang mundong ito magulo. Yes. Magulo. Lahat sila ginawang Diyos ni Satanas sa sarili nila. Kaya nagkakaway-away. May mga gera, World War I, World War II. We are about to embark in World War III. Pero pag bumalik ka sa kaalaman na yon at sa kamalayan na yon, na siya palang Ama mo, dumating pala siya dito, ang kanyang mga ipinangako nandito, na kung yan ay makilala mo na, iyo palang lahat yan, ikaw palang may-ari ng lahat ng yan. Nakilala ko. Tapos binigyan ako ng pagkakataon na from the fallen Adamic race. Tinawag niya ako. Mula maliit na utos pa lang, sinunod ko na. Tapos nakalipat na ako doon. Unti-unti nakilala ko ang Ama ko. Siya pala. Hanggang ang kanyang mga kapahayagan ay naging buhay na para sa akin. Amen. Ito yung kapahayagan. Amen.
Ito na yung New Agreement, yung New Testament, na naging buhay na sa akin kasi minana ko na yan. Tinubos niya ang akin namang ministry bilang hinirang na anak. Bakit hinirang? Hinirang upang magmana sa lahat ng bagay. Sa pagkatupad ng Revelation 21:7, no? So, kingship and sonship nandito na sa atin. Wala na tayong alitan between sa atin at ang ating Ama na ginawa tayong kaaway ni Satanas noon. Pinag-away niya tayo eh. Naging kaaway natin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuway. Kaya ang Diyos para sa atin parang naging monster. Ginawang monster ni Satanas ang Diyos sapagkat inagaw niya tayo, tapos ayaw nating sumunod kasi ang espiritu ng serpent seed narito na pagsuway. So, ang Diyos naman, kung gusto ka bumalik sa Kanya, sumunod ka sa kanyang kagustuhan. Away na yon. Kasi ang serpent seed nasa iyo, laban doon. At ang espiritu, nandito naman, kailangan sundin mo, nag-away ang dalawa. Ang mahigit na kinakampihan ng tao ay ang serpent seed na nasa kanya. Kasi yun ang kanyang nakasanayan. Yun ang kanyang buhay at yun ang kanyang style ng pamumuhay. Kaya palagi siyang doon kumakampi. Naging monster ang Diyos ngayon para sa tao. Hindi sila magkasundo. Para lang ang tao maapis ang kanyang guilty conscience, gumawa siya ng relihiyon. At gumawa siya ng Diyos na kuno inaabot niya. Pero sarili pa rin niya. Kaya ang Romans chapter 10, yun ang sinabi. Anong sinabi ng Romans chapter 10? Opo, Pastor. Pasimula sa 2. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Tingnan mo yung, balik natin sa 2. Sapagkat sila'y pinatotohanan ko na may pagmamalasakit. Lahat ng relihiyon. Mga Kristiyano ka, may Muslim ka, may Buddhist ka, may pagmamalasakit sa Diyos. Akala nila yung Diyos na yon, nagmamalasakit sila para sa kanilang Diyos yon. Datapwat, marami sa kanila, hindi ayon sa pagkakilala. Hindi nila kilala ang Diyos na kanilang sinusunod. Kita niyo? Marami dyan. Hand-down religion lang, hand-down denomination lang. Ang tinanggap mo, ang tatay ko ganito, kaya ako ganito na rin. Pero hindi mo alam kung ano yung sinusunod mo. Basta tinanggap mo na lang yung relihiyon na ipinamana para sa iyo. Di ba? Ganun lang yun. Pero hindi ayon sa pagkakilala. Versikulo 3, anong sinabi? Sapagkat sa hindi nila pagkaalam, wala silang alam, ng katwiran ng Diyos, yung Diyos na totoo, at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Ang pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila. Sino yun? Tao. So, yung sa kanila, itong grupo ng taong ito, itatayo nila ang sa kanila. Itong grupo na ito, itatayo din nila ang sa kanila. According sa kanilang interpretation kung ano ang Diyos para sa kanila. Kaya silang gumagawa ng sarili nilang Diyos. Nakala nila yun ang tunay na Diyos. Sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, hindi sila napasakop sa katwiran ng tunay na Diyos. Example na lang sa mga organisasyon. Doon sa Amerika, may organisasyon na taga-Lubao, Pampanga, Lubenian isang tawag. Isa pa lang yun noon. Pagbalik ko, 3 na. Kasi itong isa may interpretasyon kung ano yun. Ito rin. Ang relihiyon, ganun din. May interpretasyon na sarili-sarili. Kala nila, yun ang Diyos. Pero hindi nila sinusunod ang mga sinabi ng tunay na dapat sundin na Diyos. Paano niya binigay sa atin ang kanyang mga utos na dapat nating sundin?
May tagapamagitan eh. Oh, nagkatawang tao ang salita. Ang salita ay nagkatawang tao. In the beginning was the Word. Sa pasimula ay ang berbo, ang Word. Oh, and the Word was with God. Natural. Kasi ang Diyos may salita. Tulad ko, ako may salita. Ang salita ko at ako, hindi kami dalawa. Ang salita kong ito, pwede kong ilagay sa video, ilagay sa tape, isulat ko. Oh, pero yung sulat na yun, pwede kong ipadala sa iyo. Embodied in a paper. Ang salita ko, pwede kong ipadala sa iyo, embodied in a video. At ang salita ko, pwede kong ipadala sa iyo, embodied in a body. And that is Jesus Christ, in the body. Word made flesh. Oh, siya yung Word made flesh. Siya yung salita ng Diyos. Kaya yung iniwan niya sa ating mga salita, yun ang Diyos na dapat nating sundin. Amen. Ayaw talaga ng tao, may iwas siya doon eh. Gusto talaga niya, ang Diyos ang sumunod sa Kanya. Siya pa rin ang Diyos kahit may reliyon na siya. Siya pa rin ang Diyos, sinusunod pa rin niya ang sarili niya. Ayaw talaga niyang sumunod sa Diyos. Gusto niya ang Diyos ang sumunod sa Kanya. Oh, ayun, relihiyon na yun. Oh, sa ating relihiyon ba? Hindi. Bansang karya ng Diyos na siya ang sinusunod. Amen. Tingnan nyo, yung ayaw sumunod dito, hindi natin kasama dito. Kasi ang bansang karya hindi pagpaparami. Hindi pagpaparami. Tulad ng iba, sige, mga anak na kayo, mga anak niyan, padumami tayo. Para lumkas tayo. Puro naman serpent seed. Puro naman palaaway. Puro naman mga walang kinalaman sa pagsusunod na tunay. Dumami. Pero pag namatay yun, saan papunta yun? Oh, 1 billion kayo, pero ni isa walang pupunta sa langit. Oh, hindi ganoon ang bansang karyan. Ang bansang karyan, sinabi nga ng ating dakilang ama, masyadong makipot ang daan. Makipot ang daan at mahigpit ang pintuan, konti lang nakakasumpong nun. Pero maluwang ang daan papunta sa kapahamakan. Marami ang naroroon. Kasi sinusunod nila sarili nila. Madaling sundin ang sarili mo eh. May kalayaan kang gumawa ng lahat ng gusto mo, di ba? Oh, samantalang dito, sundin mo ang kanyang kalooban hanggang masanay kang sumusunod, ay, eto palang tunay na kalayaan. Ang saya pala kung ikaw ikapiling mo na ang Ama. Amen. Oh, nilinlang tayo ni Satanas, huwag dyan, masyadong stricto dyan. Huwag dyan, masyadong ano dyan. Maraming bawal. Dito ka. Walang bawal dito. O, lahat pwede mong gawin dito. Yun ang daan ng impyerno. O, sinabi ba yan ng aklat? O, basahin natin. Matthew 7:13 po, Pastor. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak. At marami ang dooy nagsisipasok. Oh. Marami doon nagsisipasok. Di ba? Napakarami. Maluwang eh. Pero ang daang papunta ng buhay, ano? Sapagkat makipot ang pintuan. Makipot ang pintuan. At makitid ang daan patungo sa buhay. Makitid ang daan patungo sa buhay na walang hanggan. At kakaunti ang nakakasumpong noon. Kakaunti ang nakakasumpong noon. Kasi hindi siya attractive. Biro mo yung pangaral mong repentance and obedience, hindi attractive sa tao yun. Marami siyang iiwan sa buhay. Oh, maraming bashers na magpe-persecute sa iyo. Oh, pero yan ang tunay kung gusto kang pumunta doon. Ayan ang ayaw sundin ng tao. Kasi mahirap eh. Kasi kung dito ka sa bansang karyan, unang-una, nasanay ka sa serpent seed na sinusunod mong sarili mo, pagdating dito, parang kang nakagapos talaga. Parang ka talagang slave man ako dito, hindi ko man magawa ang gusto kong gawin dito. Oh, yun ang iyong feeling. Pero pag nasanay ka sa pagsusunod, dahil born again ka na sa Espiritu, talagang gusto mo siyang sundin tulad ko, aba, ang sarap palang maglingkod. Amen. Ang sarap palang maglingkod na may kalayaang sumunod sa kanyang dakilang kalooban. Amen.
Pero mo, tutulog ka sa gabi, ang himbing ng tulog mo, alam mo ano man ang mangyayari, ikaw ay kapiling mo ang Ama. Amen. Oh, dito sa lupa, kung sa langit man, kaya hindi ka natakot sa kamatayan. Hindi ka natakot sa anong bagay ng mundo ito. Akala mo, sure na yung kaluluwa mo. Pero yung mga nasa maluwang na daan, hindi makatulog sa gabi yan. Oh, hindi makatulog. Alam nila, pagpatay nila, impyerno yan eh. O habang buhay ka, lumalakad ka na sa impyerno. O, 1 second mamatay ka, nasa impyerno ka na. That's a bad dream. No? Life is like a dream. O. If you're following your own will, Ngayon, kung ikaw sumusunod sa kalooban ng matulad ko, nasa langit ka na eh. Amen. Praise the Father. So, anytime na pumikit ang mata mo, pumanaw ka sa mundo ito, pagising mo, nandun ka na. Kasi doon ka na dati. Praise the Father. Pero itong nasa impyerno, itong nasa mga maluwang na daan, lumalakad silang saya-saya nila dito. Oh. Pag yan ay pumikit ang mata sa kamatayan, pag gano'n niya, tulad ng mayaman, nasa impyerno siya. Kasi dati na siyang nandoon. It's just a matter of time. So the flesh is just a veil, V-E-I-L, isa lang tabon para sa transmission ng tunay na buhay. So, habang ikaw ay lumalakad sa ganong pagsuway, nananaginip ka, pero nightmare. Paggising mo, kasi paggising mo, ibig sabihin, kung ano ang buhay na walang hanggan pupuntahan mo, yun ang tunay. Ang temporaryong buhay, isa lamang panaginip. Ito, temporary tayo dito, di ba? The Father. So, nananaginip tayo ngayon. Anong panaginip ko? Lumalakad ako sa langit. Kasama ko ang Ama. Amen. Anytime pikit ko mata ko, paggising ko, tulad na ni Lazaro, nasa sinapupunan ako sa paraiso ni Abraham, ng Ama. O, ito namang nasa impyerno, saya-saya ng buhay kuno nila dito, pero temporary lang din yun, mamamatay din sila. Pagpikit ng mga mata nila, wala silang kaligtasan, aba, bakit nasa impyerno ako? Kasi dati ka nang nandoon. Ang nakatabon lang ay yung veil, ang laman mo. Di ba mayroon tayong awit niyan? This house of flesh is but a prison, Bars of bone. bars of bones, Hold hold my soul. Veil lang ito. Oh, temporary life, nananaginip ka, paggising mo, ang sarap ng panaginip ko, langit pala talaga to. Ito namang mga dito sa kabila, paggising nila, nightmare, impyerno, nandoon na sila dati. Oh, kaya pinapahalagahan nilang masyado ang buhay na ito kaysa buhay na pupuntahan ng kanilang kaluluwa. Nandoon ako, kaya nangangaral ako sa inyo. Kaya itong mga umuusig sa akin, nagbabas, kawawa kayo. Oh, wala kayong mapupuntahan. Kaya, ito yung dapat malaman ng lahat ng tao para ang sigalot ng sanlibutan ito ay masolve. Magkaroon ng solusyon without going to where sin has begun, where the enmity has begun, there will be no peace in this world. Oh. Kaya ako'y nagdadala ng kapayapaan. Pero hindi tayo maging payapa kung hindi mo isusuko ang salarin na siyang dahilan ng lahat ng kaguluhan at kasamaan. Yan ay ang serpent seed. Sino yan? Ang sarili mong kaloobang naging Diyos ka. Pinili mo ang sumuway sa kanyang mga utos. Pag bumalik tayo sa kanyang mga utos at talagang pinatotohanan natin tayo ay susunod ano man ang mangyari, magkakaroon na ng kapayapaan, ikaw at ang Diyos. Saan ka man pumunta, ikaw ang magdadala ng kapayapaan. Kaya ang anak ang Prince of Peace. Amen. Praise the Father. Peace that passeth all understanding. Wala ng alitan. Kaya yan ang sinabi niya sa Ephesians 2:14 to 16, di ba? Anong sinabi niya sa Ephesians 2:14 to 16?
Eto, basahin natin. Opo, Pastor, pasimula sa 14. Sapagkat siya ang ating kapayapaan, na kanyang pinag-isa ang dalawa. Sapagkat siya ang ating kapayapaan na kanyang pinag-isa ang dalawa. Sa mundong ito, yung Hamas, Palestine, Arab, at saka Israel. Magkapatid pero nag-aalitan. Di ba? Pinag-isa ang dalawa. Makinig kayo sa akin, ha? At giniba ang pader na nasa gitna na nagpapahiwalay. May separation. Yung relihiyon talaga, pader yan eh. Kahit may relihiyon ka, pag hindi ka sumusunod sa kalooban ng Ama, ay naku, pader yan na magpapahiwalay sa inyong dalawa. Patuloy. 15, Pastor, na inialis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman. Na inalis ang pagkakaalit, yung pag-aaway sa pamamagitan ng kanyang laman. Kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang bagong taong bago na sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Napakaliwanag. Inalis ang pagkakaalitan sa pamamagitan ng kanyang laman. Pinako sa krus. Kahit kautusan na may mga batas, yung mga relihiyon yan. May mga sarili. Mga batas na relihiyon, batas ng gobyerno, inalis yun. Kaya iyan ang gumagawa ng pagkakaalitan eh. Kumo batas ito, kala mo, fair. Pwedeng gamitin ni Serpensid yan para maging unfair eh. Pwede niyang gamitin, i-weaponize against sa iyo eh. Pagkatapos, sinasandigan mo yung batas na yon. Pagkatapos, wineponize ng kalaban mo, laban sa iyo. You will feel injustice. You will feel bad. Kasi injustice ang ginagawa sa iyo. Lalong mag-aalab ang iyong galit at pagkakaalitan. Lalo kang maghihiganti sa sarili mo. Kasi ikaw ay dinihado. Huwag niyo alisin yun. Batas at ang inalis niya yun, sa kanyang, inalis niya yung mga kautusan, mga batas, palatuntunan, para mawala yun. Yun kasi ang pader eh. Upang ang dalawa ay lalagid sa kanyang sarili ng isang bagong tao. Bagong tao. Kaya dito, sa bansang Karian, kita ninyo, ang dalawang nagkakaalitan, bagong tao na. Hindi na kinikilala yung pagkakaalitan nila. Wala na yung mga issues na nagpapahiwalay sa kanila. Wala na yung issues na dahilan upang mag-away sila. Si Brother Hernan, Palestinian yan eh. Di ba? Ito naman katabi niya, Hudyo. Yung isa naman, si Brother Artyom, Russian. Yung katabi niya, si Roma, ay Ukrainian. Pero yung pagkakalitan nilang dahilan nag-away ang Russia at ang Ukraine, naalis. Kasi bagong tao. Bagong tao na kasi sila. Sumunod na sa kalooban ng Ama. Yun ang world peace. Doon tayo magkakaroon ng kapayapaan. Maaalis na yung pagkakaalitan. Kaya yung sa Palestino at saka sa Hudyo, pag naalis yung dahilan ng kanilang pagkakaalitan, magkakasundo na yan. Pero hindi magkakasundo yan pag hindi isinuko ang sarili nilang kalooban na may mga reliyon din sila, may mga batas kami, kayo may mga batas kayo, batas natin nag-aaway, pero parehong Diyos ang tinatawag. Yes. Pero hindi nila kilala na isang ama lang sila. Si Abraham din ang ama nila. Kung buhay si Abraham, gusto ba niya si Ismael at si Israel mag-aaway? Ay hindi. Aawat si Abraham, huwag kayo mag-aaway, mga anak ko. Mga anak din kayo. Ikaw tagapagmana ka rin. Sige, hatiin natin to. Diyan ka, dito ka. Pero magkasundo kayo. Di ba? Ganon.
Tingnan mo dito kahit sa bansang Pilipinas. Pag namatay ang tatay, yung mga naiwang mga magkakapatid, nagdedemandahan na yun. Nagpapatayan pa yan dahil sa propriedad. Kung minsan sa politika. Di ba? Kahit magkapatid pa sila. Pag dumating ang politika, nagbabanggaan, nag-aawayan. Ganon ang hindi born again sa espiritu ng pagsusunod sa kalooban ng dakilang Ama. Biro mo ang lawak-lawak ng pagpapala ng Diyos na ito, na kaya niyang buhayin tayong lahat pagkatapos pinag-aawayan natin dahil sa hindi tayo nagbago ng espiritu, inagaw natin lahat, para sa akin to lahat. Ikaw walang para sa iyo. Ito namang isa, ganun din, mag-aagawan. Yung West Philippine Sea na yan, nag-aagawan tayo hanggang ngayon, di ba? Kung tayo ay maborn again lang, both sa Inchik at Pilipino, ang lawak ng kanyang pagpapala, tayong lahat kayang buhayin. Amen. Tinan ninyo yung binubuhay niyang mga hayop ng Ama. Buong sanlibutan, ha? Bilangin mo ang lahat ng wild animals. Isang species lang yun. Yung mga nakikita natin sa Discovery Channel na mga napakaraming mga hayop, iba-ibang species, may leon, may tigre, may hyena, may wild dogs, may mga elephants, may mga tigers, iba't iba, yung may mga sugay na napakarami, wildebeest, napakarami, may mga buhaya, may mga, yung malalaki lang yun, pumunta ka pa sa maliliit, mga insekto. Mabilang mo ba ang lahat ng mga langgam sa buong sanlibutan? Ants? Hindi mo mabibilang. Marami ring species yan. Binubuhay niyang lahat yan. Mabibilang mo bang lahat ng ibon ng sanlibutan? Hindi mo mabibilang. Binubuhay niyang lahat yan. Tribu-tribu yan sila pero nabubuhay na lahat. Walang pagkakaalitan. Di ba? Lahat pinakakain ng Ama. Tayo pa kayang mga nilalang, ang laki-laki ng sanlibutan ito, kung tayo magkakasundo-sundo lang, tapos yung mga armamento nating pinapatay natin ng ating kapwa-tao ay tutunawin at gagawing pangararo, gagawing plowshares. Itong buong sanlibutan na to, mapapakain niya kahit ilang bilyon pa tayo na walang gera, walang alitan. Pero dahil sa serpent seed, ang tao naging Diyos sa kanyang sarili, gusto niya siyang Diyos sa sarili niya. Ako dapat pinakamakapangyarihan sa sanlibutan ito. Ito namang isa, Diyos din siya sa sarili niya. Pero hindi niya kaya yung Diyos na yun. Hindi niya kaya yung Diyos na yun kasi mas maraming pera yung Diyos na yun. Mas maraming mga pera yun, mas maraming magagawang armas yun na pananakot sa iyo. Pero Diyos ka rin sa sarili mo. Ay yun namang mga lesser sa iyo, kayang kakayanin mo rin yun kasi ikaw rin ang Diyos nila. So, maraming mga Diyos-Diyos. Ito yung mga Diyos-Diyosan ng sanlibutan. Pero isa lang ang Diyos na dapat nating katakutan at dapat nating sundin. Ang gumawa sa ating lahat. Maliban na yan, issue sa spiritual na yan, na kung saan tayo nagpasimulang magkakaroon ng alitan, ay mawala, hindi mawawala ang sigalot ng sanlibutan ito. I tell you, this will never end. Ay patuloy natin yung verse. Sa verse 16, Pastor, at upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus, na sa Kanya'y pinatay ang pagkakaalit. At upang papagkasunduin silang dalawa. Sino man kayong nag-aalitan, kasi ang pagkakaalitan hindi pwedeng isa lang eh. Hindi ka pwedeng magalit sa sarili mo eh. Hindi mo pwedeng suntok-suntokin sarili mo eh. Pagkakaalitan, dalawa talaga yan, palagi. Hamas, Israel. ISIS versus. Ganun yun. Sa boxing, hindi naman pwedeng isa ka lang nagbo-boxing sa sarili mo eh. Dalawa palagi yan, kaya versus eh. Di ba? Pero anong sinabi ng verse 16?
upang papagkasunduin silang dalawa sa isang katawan sa Diyos sa pamamagitan ng krus na sa Kanya'y pinatay ang pagkakaalit. Yun ang ibig sabihin ng nasa krus siya upang patayin yung pagkakaalitan na isinama niyang ipinako sa krus. Pagka nakilala mo si Jesus Christ, na maging ama mo sa Espiritu na tulad ko, yung pagkakaalitang yon mawawala na yon. Kaya ako, ibang pananaw ko sa tao. Lahat ng tao sa pananaw ko, anak ng Diyos, na nawalay ng landas, na dapat lamang bumalik sa Kanya, sapagkat sila'y may kaluluwa, at pag pumanaw sila sa sanlibutan ito, ang kaluluwang yon ang tunay mong buhay na magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan, ay either sa impyerno o sa langit. Ganun lang pananaw ko. Yung mga issues ng mga... Wala na yan sa akin eh. Wala na yan. Tayong lahat magsibalik sa Kanya. Kaya sa Kingdom Nation din yung makikita ang tunay na pagkakasundo. Ang tunay na ang tunay na kapayapaan dito makikita. Ang tunay na pag-iibigan. Kahit kayong mga nanditong kingdom citizen, hindi kayo sanay sa pasimula, di ba? Kaya yung inyong ugali sa labas, kahit na kayo ay nangako na magiging susunod kayo sa kalooban ng Ama, kayo nagsisi na, pero dahil may hold over pa sa inyo yung mga pag-uugali ninyong hindi niyo pwedeng may surrender pa, kaya nakikita ninyo dumarating pa yung mga bagay na yung pag-uugali ninyo ay lumilitaw pa kasi hindi pa kayo masyadong nasanay. Kasi mga maliliit pa kayo. Sinasanay kayo sa buhay hanggang kayo ay maging katulad na ng hinirang na anak. Na magdadala na rin ng kapayapaan sa buong sanlibutan. Amen. So yan, sa English, basahin natin, ang ganda niyan eh. This pastor in Ephesians chapter 2, starting verse 14, "For He is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us." So, English, for He is our peace, who hath made both one, and had broken down the middle wall of partition between us. Ano man yung wall na yon na siyang dahilan ng ating pagkakaalitan, yon ang serpent seed wall. Regardless kung ano yung pastor. Regardless kung sino ka pa. Basta may serpent seed ka, may wall ka. Walang Panama yung wall of China dyan. Yan ang wall na siyang dahilan ng gera ng sanlibutan. Yan ang wall na dahilan ng pagkakalitan ng patayan sa sanlibutan. Yang wall na yan, which is the serpent seed wall that separated you from the God of peace who created you. Patuloy sa English. Both one and had broken down the middle wall of partition between us. 15, having abolished in His flesh the enmity. Having abolished in His flesh the enmity, yung pagkakaaway. Ano yun? Yung mga law of commandments contained in ordinances, hindi lang sa Hudyong mga pananampalataya, kundi sa iba ring pananampalataya. Sa pananampalataya ko lang sana ko galing, merong wall of partition ginagawa nila. Huwag kayong mag-fellowship kay Kibuloy. Pero Jesus Christ din yan. Pinapaniwalaan. Kasi yung wall nila, yung serpent seed ng kanilang denominasyon. Yun ang ginagawa nilang wall. Takot sila na humarap sa akin dahil ako ay liwanag at katotohanan. Sila nagtatago pa sa dilim. Pagkatapos ginagawang Diyos ang kanilang denominasyon. Di ba? Yun ang wall eh. Paano silang maniniwala kay Jesus Christ? Ako rin, anak ng ating dakilang amang si Jesus Christ. Sila rin, Jesus Christ ang tinatawag. Hindi naman nila sinusunod ang sinabi ni Jesus Christ. Anong sinabi ni Jesus Christ? Love one another. Diba? Love your enemy. Hindi naman ako enemy. Ako yung anak niyang nagtuturo ng kanyang salita. Hindi nila ako kayang mahalin. Paano tayo makikita sa langit niya? Amen.
Oh, dito nga ayaw kayong makipagkita sa akin tapos gusto nyo pumunta kayo ng langit. Kaya gumawa sila ng sariling Diyos na kanila. Na imbes na kundi ka magpapasakop sa Diyos na yon na kanila, ay hindi ka daw pupunta ng langit. Sinuri ko naman, hindi naman pala ang Diyos na sinusunod nila yung mga sinabi niya. Gumawa sila ng sariling batas nila. Yung mga ginatawag nilang constitution and bylaws. Ito yung, biro mo nung nasa denominasyon ko na yan, yun, may pagkakaalitan dahil sa mga batas na yun. Pag ako'y nasa radyo, nananalangin, may gumaling doon sa bandang Davao del Norte. Hindi ko mapuntahan kasi hindi ko daw teritoryo yun. May wall na. May wall na. Yung batas na yun ang ginawa nilang wall. Oh, yung batas na yun ginawa nilang wall. Hindi naman gano'n ng Diyos. Sundin natin ang sinabi niya sa bagong kasunduan. Magmahalan kayo. Sino yung kayo? Yung lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan. Oh, bakit nakikita niyo sa mga social media? May debate. Oh, kala mo kung sino mga tulad debate dito. Puro Jesus Christ ang pinaniniwalaan yan. Pero dinidebate. Oh, sinong mas magaling sa ating dalawa? Sinong mas Diyos sa ating dalawa? Biro mo yan? Kung susundin lang nilang sinabi ni Jesus Christ, ano yung pagkakaalitan nila? Pinipilit nila ng kanilang itinayong relihiyon ang tunay. Ito naman pinipilit din niya, tinayo niyang relihiyon ang tunay. Walang tunay sa inyong dalawa. Ang tunay diyan ang salita ng Diyos na dapat ninyong sundin. Huwag debatihin. Oh. Sinabi ba niya, magdebatihan kayo? Oh. Ako nandito na, personification ni Jesus Christ. Nag-aaway kayong dalawa, puro Jesus, ito Jesus Christ din. Tapos nagsusulpukan kayo sapagkat yung relihiyon ng totoo, wala kayong sinabing ang totoo niyan ang salita ng Diyos. Di ba? Oh. Anong gagawin ko sa inyo? Paguntugin ko yung ulo nyo. Tumatawag kayo sa pangalan ko pagkatapos hindi nyo sinusunod ang sinabi ko. Kaya sinabi niya sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap, tumutupad sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Amen. Napakaliwanag, di ba? Amen. Continue in English. Verse 15, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances. Law of commandments contained in ordinances, not only in this religion of the Jew, but the religion of the Muslim, religion of the Christians, that build walls between all of us. But we believe in one God. Oh, and others made a different wall. 3 gods na yung pinaniniwala. Ibang wall din yun. Lalong lumala ang wall. Mas makapal na wall yan. Lalong kumapal. Sige. Law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man. So making peace. So pag tumayo tayong lahat sa harap ng Diyos, wala siyang kikilalaning relihiyon. Amen. Ang kikilalanin lamang niya ang tumupad sa kanyang sinabi. Amen. Wala. Ay, relihiyon ko to. Ay, it's not known in heaven, my friend. Amen. Wala, hindi mo pwedeng gamitin lisensya yung relihiyon mong itinatayo dito. Uy, nakipagdebate ako, nanalo ako palagi. Kaya kami ang totoo lamang. Sinunod mo ba ang sinabi? Hindi, Mama. Kami po ang tunay na relihiyong itinayo ninyo sa lupa. Sabi na, Mama, bingi ka ba? Ang tanong ko sa iyo, sinunod mo ba? Ginanap mo ba ang sinabi ko? Ano yung katwiran mo ngayon? Relihiyon mo? Hindi. Wala siyang sinabing relihiyon sa Mateo 7:21. Ang gumaganap. Pag hindi ka gumaganap, kahit na ipatong-patong mo pa sa karatula mo ang Jesus Christ dyan, kahit papunuin mo ng krus ang mukha mo at dibdib mo, hindi iyon ang lisensyang makapunta ka ng langit. Simple. Very simple. Sabi pa nga ng mga Ilocano, simple. So simple.
Di ba? Di ba sinusuri natin ang katotohanan dito? Ako, kung saan ang katotohanan, nandoon ako. Amen. So, purihin ang dakilang Ama. Sa maliit na lecture. Pastor, follow up lang po. So, ibig sabihin, Pastor, what you're saying is that unless walang ma-produce na new man, walang reconciliation na Wala. mangyayari, Pastor. Unless makaproduce ng isang taong nilalang na new man na ang pagkakalitan o naalis na yung wall, yung serpent seed, walang kapayapaan. Saan yung makikita yan? Kaya may hinirang na anak ng Diyos. Dito nangyari sa akin yan. Amen. Wala nang pagkakaalitan dito. Kaya dito, pag may dumating, hindi ka tinitinan. Ikaw ba'y Muslim? Ikaw ba'y Palestino? Ikaw ba'y Hudyo? Hindi. Tao ka. Anak ka ng Diyos. Nawalay ka lang. Halika, magkaisa tayo. Amen. Narito, sundin natin. Napakasarap sundin ng kanyang mga sinabi. Sapagkat tayo'y magmaman ng lahat. Oh, huwag mong gamitin ang relihiyon mo, wall yan eh. Huwag mong gamitin ang pangalang relihiyon, wall yan. Oh, na maliban kung ako ay magpasakop sa relihiyon mo, hindi ganoon. Maliban na kayo'y tumupad sa sinabi ng ating dakilang Amang gumawa sa atin, hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Yon ang katotohanan. Oh, natabunan yan ng matagal na panahon. Mahirap hanapin ng tao sapagkat during this age of misinformation, disinformation, and fake news, nakabalot yan ang katotohanan. Mahirap ukitin. Oh. Pagkatapos ngayon, nailahad na. Amen. Binusisi natin lahat yun para lang yung gem of the truth will come out. Amen. Ito na nga ang pagkakataon. Diba? Maliwanag?